Manny Pacquiao official nang tinatag ang MP promotion sa Amerika. Ano ang ibig sabihin nito mga boss? Matagal ng MP promotion mga boss at nakabase ito sa Pilipinas. Ayon sa report, ang official na paglunsad ng MP promotion sa US ngayong October 1 ay tumutukoy sa kanilang plano na maging independent at direktang manindigan bilang isang pangunahing boxing promotions company sa Amerika. Hindi na lamang sila umaasa ngayon sa co-promotion o partnership. Kumbaga, tatayong mag-isa ang MP promotion at nakabase na rin sa Amerika. Hindi na kailangan ng tulong mula pa sa ibang promotions. Tulad ng Top Rank, Golden Boy at PBC, kaya nilang mag-build up ng sariling champion. Ganon na rin ang MP promotions ngayon mga boss. Kadalasan ang nangyayari sa nakaraang taon, nakikipag-partner lang ang MP promotion. Pero ngayon, MP promotion na mismo ang magpalabas ng sarili nilang laban. Ang unang boxing event nila ay ipapalabas pa sa November 2025. Bago mangyari ang event, kailangan ng MP ng isang broadcast partner para magpalabas ng laban para sa pay-per-view. Sa ngayon, wala pang ulat kung ano ang broadcaster ng MP promotion. Kapag sinabing broadcaster mga boss, katulad ng DAZN, ESPN, Prime Video, malaki ang maitulong nito sa mga Pilipino boxer sa Pilipinas mga boss. Ayon sa naging payag ni Manny Pacquiao sa presscon ng Trilla in Manila 2, binanggit niya na kulang ang opportunity para sa mga Filipino boxer para mailabas nila ang tunay na talento. Kailangan daw ng isang promotion na pwedeng sumuporta sa kanilang pangarap na maging champion. Hindi raw sapat na magaling ka lang at masipag mag-training. Kailangan mo daw mabigyan ng magandang laban para magkaroon ka ng break. Dito na papasok ang mga pinapalabas na laban tulad ng blow by blow sa Pilipinas. At kung makitang malaki ang potensyal mo bilang prospects, pwede ka nang kunin ng MP promotion at mabigyan ka ng pagkakataon na lumaban sa Amerika. Kaya maganda ito para sa mga Filipino boxer dahil may promotion na agad na handang sumalo sa matataas na level. Sa iba pang balita, Stephen Fulton kung manalo daw siya kontra Oshaky Foster, siguradong pasok na agad sa Boxing Hall of Fame. Common event nga ito sa laban ni Kit Thurman versus Sebastian Fundora. Maging 3-division champion agad si Fulton kung maagaw niya ang WBC belt ni Foster. Huling talo ni Fulton kontra Naoya Inoue sa Super Bantam. Tingin ko mga boss, hindi pa sapat na maging Hall of Fame ito kung talunin niya si Foster. Hindi naman kilala itong si Oshaky Foster at hindi rin pound for pound. Kaya kahit matalo ito ni Stephen Fulton, hindi sapat ang pangalan nito para mapasama sa Hall of Fame. Kung nanalo sana si Fulton kontra Inoue, baka pwedeng nominated sa Hall of Fame dahil isang pound for pound dyan si The Monster Inoue. Kaso knockout naman si Fulton kay Inoue, kaya malabo talaga na maging legend pa si Fulton. Kailangan pa niya tumalo ng mas matinding pangalan. Samantala, usapang Hall of Fame, numero 1 sa balota si Triple G sa 2026. Para makapasok sa Hall of Fame, 3 taon kang retirado para nominated ang pangalan mo at kailangan matindi ang nagawa mo sa boxing. 2022 ang huling laban ni Triple G kaya pasok na agad sa balota. Isa sa pinakamatigas ang panga sa kasaysayan, hindi pa bumabagsak sa buong karera. Kaya matindi talaga itong si Triple G. Okay mga boss, hanggang sa muling updates.